So, ang ating title for today is God is our provider or Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Last time is Jehovah Rohi. The Lord is our shepherd. Pero ngayon is Jehovah Jireh. The Lord is our provider. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Bakit siya ang provider? Number one, sige ate. This is number one. He makes me lie down in green pastures. Now, tingnan niyo ako dito. Tingnan sa mukha. Sa akin. Hallelujah. In verse 1, it says, the Lord is my shepherd. Ang Diyos daw ang aking pastor o tagapagpangalaga sa akin, walang nagkulang sa atin. Sabihin mo ngayon sa iyong katabi, walang nagkulang sa iyo. Sa likod, sabihin mo, walang nagkulang sa iyo, ha? Wala. Wala. So in short, ang biyaya ng Diyos, sapat. Amen. Sapat talaga. Pag sinabing sapat, talagang fix. Sapat. Actually nga, hindi lang sapat, kundi umaapaw pa. Oh, amen ba mga kapatid? So kung feeling mo na hindi sapat ang biyaya ng Diyos, feeling mo lang yun. Nandiyan pa ba tayo? So sapat. Because in verse 1, pinasa natin, the Lord is my shepherd, I shall not want. Walang nagkulang. But again, tingnan niyo ako. Ang yawa, kilala niyo ang yawa? Yung kapitbahay ninyo. Hindi po. Mahalin po natin ang ating kapitbahay. Okay? Pastor, yung kapitbahay namin na may CCTV, mahal na ba yun? Okay? So, ang yawa, si Satanas, wala sa ibang trabaho, kundi mag-deceive. Buhay pa ba lahat? Gising pa ba lahat? Gising pa? So, ang Satanas, wala sa ibang trabaho, kundi magsabi lagi na, ay, hindi sapat ang biyaya ng Diyos. Kulang. Yan yung laging sinasabi sa mind. Laging kulang. Okay na, sorry ha. Touchscreen kasi yung aming, yung aming wire, touchscreen, no? So, laging kulang. No? Laging kulang. Laging sinasabi ng yawa na kulang. Kaya sa mag-asawa, pag laging nagsasabi na kulang to, ay, nako, dinisip yan ng Satanas. Talaga? Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo kung bakit? Kasi ang laging sinasabi ng away is kulang. Pero ang sabi ng Psalms 23:1, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Parang may nang amen. Kaya praise the Lord sa aking asawa, lagi niya sinasabi, ang mindset niya ngayon, iba na. Pag nagbibigay ako ng pera, sabi niya, ay, salamat sa sobra. Amen? Sabihin mo sa iyo, katabi ngayon, sabihin mo, sapat ang biyaya ng Diyos. Come on. Mamaya malalaman ninyo kasi, ulitin ko, ang yawa sa Satanas, always to deceive. Now, hindi sapat ang biyaya ng Diyos. Now, the ultimate problem or sakit ng mundo, ito po ay naging pandemic na hindi po COVID-19. Hindi po COVID-19. Hindi COVID-19, hindi COVID-20. Wala na COVID-20 na. Ang sakit na ito ay pandemya. All over the world, generation to generation. Alam natin ang solusyon, pero hindi natin ginagawa. Ito pa ay nagiging sali ng labanan. Nations over nations. Ang mga mahihirap, naging mahihirap. Ang mga mayayaman, nagpakamayaman. At alam niyo kung ano ang problema na ito? Next slide. It is what we call the food crisis. Krisis sa pagkain. Sa Africa, doon ako kahapon. Kung alam niyo, mga minamahal kong kapatid, iniipit kung sino man yung nagkulunay sa kanila at palaging gutom at hindi binibigyan ng pagkain. Alam niyo ba? Number one na krisis sa
mga kawatan, mga puyagaba. Kasi gusto nila agad na masecure. Masecure ang kanilang kinakain. At kakainin ang kanilang mga susunod pa sa kanila. Nasa pa ba tayo? Nangamba ba tayo mga kapatid? Satan is here to feed the mind na hindi sapat. Kaya puro nakaw kasi hindi sapat. At kayo rin naman, puro kayo trabaho kasi feeling nyo hindi sapat. But let me tell you mga minamahal ko kapatid. Hallelujah. Alam niyo ba, naglalaban ang mga bansa laban sa bansa to occupy the land para i-cultivate at taniman, para ipakain sa kanilang mga tao. Labanan sa labanan because of food. Kasi feeling nila hindi sapat ang kanilang kinakain. When we think about, ano sabi ng Diyos? He leads us to green pastures. Ano yung green pastures? Ano yung green pastures? Sige ate, next slide. When we think about green pastures, what comes to mind? Ito. Yan o, green pastures. Talagang tinang, nawala. Ayan o. Green pastures, tingnan nyo. Luntian, berde. Yun yung agad nasa isip natin. Yun yung tinatawag natin na green pastures. Next slide, please. How about that? Tingnan nyo. Tingnan nyo. Papatay-patay ba dyan? Dito lang. Sige, doon na kayo tumingin. Yan ang isip natin when we think about green pastures. Now let me break your heart. When David says, God will lead us to green pastures, ang sinasabi ng Diyos na green pastures is ganito. Next slide. Nung sinabi ni David, ang God will lead me to green pastures, hindi po malawak na damuhan. Ang sinasabi po ni David na green pastures ay ito. Next slide, one more time. Yan ang green pastures. Pastor, nasaan ang green? Brown yan, pastor. Bato yan. Now let me tell you mga minamahal ko kapatid, when David wrote that passage, sabi niya, and God will lead me to green pastures. He is talking about isang, isang damo na tumubo. Hallelujah. Sa lupa. At para kay David, yun ang green pastures. Talaga, pastor? Hindi yung verde. Balik mo nga yung verde ate, yung green. Green field. Hindi ba yan, pastor? Hindi. When we think about the true explanation of green pastures, balik mo ate, is ganyan. Pastor, napakakunti. Sabihin mo siya katabi, napakakunti. Sige ate, this is the next slide. Tingnan nyo. Ganyan ang pastulan sa Israel. Wag na kayo magmagaling, nandun din ako kahapon. Yan ang pastulan sa Israel. Hindi po lavish green or madamo, hindi po. Alam nyo, ang tumutungo sa kanila ay iilan lamang na damo. Praise the Lord. Bakit, pastor? Bakit yan lamang? It's because, next slide please, tingnan nyo. Kumakain po, tingnan nyo, nakikita nyo? May mga green, yan lamang ang sapat, hallelujah, na kinakain ng isang pastor. Anong ibig sabihin niyan? When God says, He leads me in green pastures, ibig sabihin, yung ganyan karami na pagkain na kinakain ng tupa ay sapat na para sa kalakasan sa isang buong mag-araw. Amen? So when we say green pastures, ibig sabihin, sapat ang biyaya at pagkain at supply ng kalakasan sa iyo sa araw-araw. Para mahina ang amen? Para mahina ang amen? Ang problema sa atin, walang problema sa pag-iipon. Okay yan.
Pero gustong sabihin ng Diyos na sapat ang biyaya ng Diyos sa iyo sa araw-araw. Amen! That's why na-realize ko, sa panahon ng mga Israelita, sa wilderness, nagpaulan ang Diyos ng mana. Sa mga hindi po nakakalam ng mga mana, sa bago pa lang, no, Kuya Nico, ang mana po ay libreng paulan na tinapay ng Diyos. That is what they call the heavenly bread. Totoo yan, literal yan. Na umuulan ng mana sa panahon ng Israel. Kuya Ron, libre mamulong. Pero may instruction. Sige, ate, next slide. And Moses said to them, let no one leave any of it over till the morning. In short, huwag kayong magtira ng tinapay. Kung kukuha, di ba, nahuhulog yung tinapay. Bumabagsak, kukuha. Anong sabi ng Diyos? Huwag kayong magtira para bukas. But they did not listen to Moses. Some left part of it till morning. So in short, nagkuhan ba? Nag-ref. Nilagay sa ref yung tinapay. And it bred worms and stung. And Moses was angry with them. So in short, the daily manna, ang mana ng Diyos sa atin, mana ng heavenly bread, ang biyaya ng Diyos sa atin, pag umulan yan, sapat na yan sa araw na ito. Palakpakan niyo ang Diyos. At the next slide. Kaya nga, okay, kayo ang magbasa. Medyo sakit na po lang akong totoo lang. Okay? Kayo ang magbasa. 1, 2, 3, go! Kaya? Next slide. Kaya? Kung nakaintindi kayo, palakpakan niyo ang salita ng Diyos. Sapat na. Huwag niyong alalahanin ang bukas kung ano ang kakainin niyo para bukas. Hindi ibig sabihin na konti lang ang ani ngayon, bukas konti din. No! Sapat na ang alalahanin natin sa araw na ito. In short, ang ganito na pagkain, sapat na, hallelujah, sapat araw-araw. Amen! Amen? Amen mga kapatid? Okay lang. Pero paano, pastor? Hindi na ako mag-iipon? No! I'm not telling that. Ang sinasabi ko, okay lang nang mag-ipon ka nang mag-ipon, mag-imbak ka nang mag-imbak. Okay yan. Biblical din naman yan. Pero ang problema, doon ka na laging iniisip, hala, wala na akong naipon. Hala, wala na akong maimbak. Kahit na ngayon, habang nakikinig kayo sa kagwapuhan ko, iniisip niyo ang pagkain mamaya. Ang sabi ng Diyos, huwag na kayong mamumblema. Sapat na ang problema sa araw na ito. Ang problema natin, yung bukas, problema natin, pastilan. Basta bakit ka galit? Kasi Biblia nagsasabi, huwag kang mag-alala tungkol sa ugma sa mga Bisaya. Ano mo problema? Ano sabi? Sapat na ang mga alalahanin dumarating sa bawat araw. So, ibig sabihin, when God says, I will lead you to green pastures, hindi po mga kapatid na sobrang dami ng damuhan. Ang sinasabi ng Diyos, sapat lang ang kinakain niyo sa buong mag-araw sapagkat yung pagkain na yan, hallelujah, sapat na para sa iyong kalakasan. Amen? Kung yan lang talaga ang abot sa pagpapamasada, yun lang talaga. Kung yan lang talaga ang kaya, Kuya Elmer sa pagtatahi, yun lang talaga. Kanahin, amen? Yung nasa likod mo, pwede bang tapikin mo at sabihin mo, sapat ang biyaya ng Diyos. Pag lagi kang nagsabi na kulang,
Kulang ka talaga. Hindi, ito ha, mga kapatid ko sa Panginoon. Simula nang binabasa ko ito, it changed my mind. Alam niyo, ang sinasabi ko palagi, hindi ko sinasabing sobra. Ang sinasabi ko is sapat, sapat, sapat. Pwede ba natin banggitin ng 3 beses ang sapat? 1, 2, 3, go! Sapat! Palakpakan natin ang Diyos. Kung ginamos na ang Sudan, sapat na yan. Hallelujah! Kung sabi lang ang Sudan, sapat na yan. Kasi kinabukasan, lechon na lang naman. Problema sa atin, iniisip ka natin, puro karne, kaya maraming namamatay. Sapat na ang biyaya ng Diyos. Sa atin nga, hallelujah, hindi. Sa ngayon, alam mo kung paano kayo pinagpala ng Panginoon? Hindi na kayo nakukontento sa isang ulam. Gusto nyo 2. Gusto nyo 3. No? Kaya sapat ang biyaya ng Diyos. Yung nasa yung harapan naman, bumawi kayo, sabihin mo, huwag kang mag-alala, sapat ang biyaya ng Diyos. Tapikin mo! Sa mga nanay, itaas ang kamay na may nag-aaral na anak. Kapag ang inyong mga anak, sasabihin, ma, bukas, baon ko bukas, sabihin mo, sapat na ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen ba mga kapatid? That's why I could not ask for more. Because sapat na ang biyaya ng Diyos. Amen? Next. Bakit? Ganito lamang ang ibinibigay ng Diyos sa atin sa araw-araw. Meron. Bakit ganito lang? You know what? Para tayong mga tao ay magtiwala that He will provide every day. Yan yung sinasabi. And we are new every morning. Great is thy faithfulness. Mga kapatid, bukas may iba na namang pagpapala ang Diyos. Amen? Palakpakan niyo ang Diyos. Pangalawa, to avoid idolatry. Na wala ka na ibang iniisip kundi pagkain. Now, to avoid idolatry, para ang focus mo ay hindi sa pagkain, ang focus mo ay kay Lord. Amen? Kaya yung mga simbahan na nag-o-offer ng libreng pagkain, pumupunta lang yung mga kapatiran dahil may libreng pagkain. Wala po kami ganun sa Sayon. Sorry to say, wala pong feeding program sa Sayon. Ang pastor po ang inyong pakainin. Hallelujah, praise the Lord. Sapat naman ang biyaya ng Panginoon. Amen. Palakpakan niyo ang Diyos. Trust God that He will provide every day. Pag matulog kayo na gutom, bukas sabihin mo, Lord, you will provide. Amen? Sabihin mo, Lord, you will provide. Can I hear amen? For the last time, before tayo umusod, yung nasa iyong kaliwa, sabihin mo, ang Diyos ang magpo-provide. Hallelujah. Next. Pangalawa. He leads me beside still waters. He leads me beside still waters. Now, if we come, sige ate, ito yung still waters, parang ito yung ating nakikita. Pero alam nyo, in Israel, particularly in Jerusalem, meron silang tinatawag na still waters. Next slide, please. Ito po yun. Nakikita yung sarap. Still waters. Hindi po smooth, sailing, flowing. Next slide, please. Yan. Alam niyo kung bakit still waters ang sinabi ng Diyos? He leads us to still waters kasi pala
sa aking pag-aaral, ang mga tupa ay takot sa ilog. Yung rushing waters ba, yung ganon. Takot pa lang tupa dyan. Ayaw nilang uminom. Kaya nga ang mga shepherd, dinadala sila, hindi doon sa palang ragasa. Dinadala sila doon sa isang dalisay na batisan. Kaya yun, amen? Pastor, ano yan? Ano yung ibig sabihin yan? Yung dalisay na batisan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dinadala tayo ng Diyos sa Kanyang piling. Dinadala tayo ng Diyos sa Kanyang presensya. Sapagkat sa Kanyang presensya ay merong kakalmahan sa buhay. Merong kapayapaan sa buhay. Because Jesus is the still waters. Parang may na amen. Versikulo tayo natin. Jesus is the living water. If anyone thirsts, sinong nauuhaw sa Diyos? Parang wala gusto mag-amen. Sinong nauuhaw sa Diyos? Itaas sa kamay. If anyone thirsty, let him come in. Come to me and drink. And whoever believes in me, tulad ng sinabi ng scripture, out of his heart, kay Jesus to, will flow rivers of living water. Ang lahat po ng nauuhaw ay uminom sa ating Panginoong Jesucristo. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Buhay pa ba lahat, mga kapatid? Bakit si Jesus Christ ang still waters? Dinadala tayo ng Diyos sa Kanyang presensya because sa Kanyang presensya walang stress. Parang tayo na, amen? Walang stress, walang Panginoon Diyos. Kaya kung kayo ay may stress, pumunta kayo sa church. Hindi man perfecto ang ating church, pero let me tell you, if you drink the living water, mawawala ang stress mo. Uminom ka sa Starbucks, nagbayad ka pa. Asindi ka pa. Nagastos ka pa, nakatingin ka sa Tagaytay, okay man yan. Basta kasama kami mga pastor. Okay man yan. Penoy, love you. Ha? Okay man yan. Di ba? Yung cinnamon danish, grabe oh. Ang sarap nun ha. Diabetic lang namin oh. Sarap nun oh. Pero alam nyo, if we drink the living water, hallelujah, nagkakaroon sa Kanyang presensya, nagkakaroon ng kakalmahan. Hanapin mo ang kasagutan sa doktor. Bibigyan ka pa ng gamot, bibigyan ka pa ng another sakit. Di ba? Napansin ninyo? Sumakit lang yung batok ninyo eh. Kasi sa kakasilpon kakadungo. Di ba nga yung mga bata na kakayungo ng dungo ba? Eh, kung nagpa-check up ka, ay, sir, kailangan po magpa-blood kin. So, tingnan po natin. Alam nyo, nung lumabas ang resulta, may sakit ka na sa bato, may sakit ka na sa atay, triglyceride, ang dami na. No, sakit sa sugar, ang dami na. Hala, di ba batok lang yun? Pero alam nyo sa simbahan, because if you find your strength in the joy, in the presence of God, you will renew your strength. Amen. Hallelujah. That's why every morning, every Sunday morning, huwag yung sabihin, ay, Domingo na po. Sunday na po. Ibahin ninyo ang mindset. Alam nyo yung mindset na yan, si Satanas yan. Alam nyo, dapat tayo mga born again. Dapat ang mindset natin pag Sunday, woo! Sunday morning, rain is falling. Yeah! Dapat ganon. Sunday na naman, dapat ganon. Kaso nga, pagpapunta sa church, karo. Pagpalapawi, ambulance. Pagpapunta sa church, makaro. Di kita malilimutan. So, dami nakikita sa paligid. Tapos wala pang benediction, pagpauwi na, nandun na sa sulok. Tapos pag sabi ni pastor, amen, wee. Tapos magpo-post sa Facebook, hindi ako kinamayan ni pastor. Paano makakamay? Nandun ka sa dulo. Umuwi ka kaagad. Kaya yung mga may mga motor,
Art, sa sunod na Sunday, lahat ng mga motor na nakapark, kandaduhan mo lahat. Oh. Palibasa kasi may motor kayo bilang krang at iso agad. Ha? Kamayan niyo po ang inyong mga pastor. But whoever, next slide, drinks of the water that I will give, sabi ni Jesus, he will never thirsty again. Palapakan niyo mga Diyos! He will never thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Hallelujah. Ang Sprite ba? Hindi na po kasi ako uminom ng Sprite. Tagal na. Meron silang slogan na kapag uminom ka, sabi niya, thirst for more. Nasa ba tayo? Maganda yung slogan eh. Kumbaga kung sa Andox pa, masarap kahit walang sauce. Hindi pa patalo ang Sir Pedro. Sabi niya, if you tasted, forever wanted. Oh, grabe, praise the Lord. Amen ka mga kapatid? Ang sayo din meron. Pag pumasok ka, hindi ka na makakalabas. Alam pa kayo, ayos. Gawa-gawa ka lang yun, ha? Gawa-gawa ka lang yun. Alam mo mga minamahal ko kapatid, ang Sprite sabi, thirst for more. Kasi kapag umiinom ka ng Sprite, parang uhaw ka pa ulit. So, inom ka ng inom. Pero uhaw ka pa ulit. Pero alam nyo, when you drink the living water, and that is Jesus Christ, you will never thirsty again. Palampakan nyo ang Diyos. Next slide. He restores my soul. By the way, ang ginawa ko po na pointers ay 12. So number 3 pa lang tayo. Sabi ko sa iyo, okay lang ba na alas 12 tayo makauwi? Okay lang? Last time, before ako magpatuloy, bago pa lang kami dito sa simbahan, sa Sayon, yung mga nauna na rito, alam niya. Pag lalabas si Papa dyan sa gate, nung panahon na nandito ka pa, Kuya Noy, sabi namin ni Papa, Lord, punuin mo ang lugar na ito ng mga sasakyan, Lord. Yung sabi ni Papa, fast forward 5 years or 8 years na nakalipas dito sa Luciano, sabi ni Papa dyan, Lord, bigyan mo kami ng parkingan, Lord. Talapakan natin ang Diyos. Ang ganda ng mindset ni Pastor, no? Pero iba ang mindset ng member. Pastilan yun yung member. Alam nyo bakit? Member? Sabi ng kasi si Papa, sa si Pierman, taga-sundo pa tayo dati, Pierman. Yung ano ba? Yung ditulak na sasakyan? Yung diuling? No? Yung diuling na sasakyan? Ngayon, praise the Lord, may 300 na brand new na. Palagpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Mag-uperi po din taon mo. Okay? Tandaan niyo mga kapatid ko sa Panginoon. Tandaan niyo ito. Sabi ng mga member, kasi naawa sila kay Kuya Arman. Tsaka kay Kuya Ersel that time. Si Kuya Ersel, yung bulok na effects. Nalala mo yun, Ron? Yung pagbuga ng naka-FI yun. Pagbuga ng naawa ko sa mga nanay nung pumunta ng tayo, nagtulak. Sabi ni Tita May, nakahilis, ano ba yan? Sabi ni, ano ba yan? Diba? Wala sila magagawa. Sabi ni Kuya Ersel, you have no choice. Walang tulak, walang andar. Nalala ko yan dati, ma'am. No, true story yan. No, talagang gino-joke-joke ko lang, mga minamahal kong kapatid. Kaya sabi ng mga member, Pastor, nahiya na ako kay Ersel, nahiya na ako kay Arman. Pastor, ipag-pray mo na kami ay magkaroon ng sariling sasakyan para kami makapunta sa simbahan. Pinag-pray natin sa magitan ng inyong sipag at biyaya ng Diyos. Nagkaroon kayo ng sasakyan. Nung nagkaroon ng sasakyan, Pastor, hindi ako mag-church. Bakit? Walang parkingan.
Pero ang kabutihan, pinagpala kayo ng Diyos. One more time, sabihin mo sino katabi, sapat ang biyaya ng Diyos! Yung mga bagong sasakyan dyan, pasakay niyo naman kami. Praise the Lord. May isang pastor na nagsabi, 5 years from now, kapag wala ka pang sasakyan, sasagasaan ka. Kami mga pastor sa Zion, kung kayo ay magkaroon ng sasakyan, si Mama, meron na. Ako wala pa. 2 wheels pa lang. Sunod makalawa, may 4 wheels na yan. Nalagyan ko ng 2 bracket na gulong doon sa likod. Si Kuya, magpakasal eh. Kuya Joshua, sasiraan natin kasi wala dito. Sabi ni Kuya Joshua, lagyan mo na kasi ng sidecar. Tingin mo sa akin, ha? Tingin mo sa akin, okay to, copy-racer to. Copy-racer to. Alam niyo mga minamahal ko kapatid, the beauty, matagal na tayong pinagpala ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Panginoon. He restores my soul. Siguro lang ako doon kasi nakikita ko yung dami ng mga sasakyan. 5 years old na, si pastor pag wala pang sasakyan, pasakay yun naman. Huwag naman yung dadaanan nyo lang, habang naglalakad si Pastor Jeff, habang windows down, Pastor, saan ka? Sabi ko sa inyo, aalis kayo na may gasgas ang inyo. Yung 4x4, 4 times 4, lagay ko ng equal 16. Markado pa yan. Kahit nakakuntit yan. No, may bangas talaga yan. Pasakayin niyo ang inyong pastor. Hallelujah. He restores my soul. Bakit napaka-specific ang soul? He renews my strength sa New Living Translation. Alam niyo, dito ko napagtanto. Kahit ano ang gawin ninyo, kahit pa ano ang gawin ninyo, magpaspa kayo, magpahilot kayo, magpamasahe kayo sa banahaw, ano pa ang gagawin ninyo, no, magpa-blush on kayo, magpa-blush off kayo, o magpahilot kayo sa lahat ng klaseng pagpahilot. Let me tell you, ano man ang gagawin ninyo, dahil si Lord lang ang makapag-restore ng inyong kalakasan. Palakpakan niyo ang Diyos. He restored my soul. Bakit soul? Mga minamahal ko kapatid. You know, soul is the attribute of mind. God will restore your mind first. Bakit, Pastor? If God will restore your mind, ma-restore ang buong buhay mo. Saan nag-uumpisa ang pagbabago? Sa isip. Kaya lagi sinasabi na mahirap lang siya. Mahirap lang ka talaga. Kasi yun ang nasa isip mo. Pero kapag sinabi mo sa iyong katabi ngayon, sabihin mo ngayon, harap-harapan, no? Puso sa puso, sabihin mo, pinagpala ka na ng Diyos. Sabihin mo! Pastor, paano ko nasabi, Pastor, na pinagpala? Noon, kulang ang customer. Ngayon, wala nang tinatanggap kasi sobrang dami na ng customer. Hallelujah. Sa lahat po ng mga pinagpala at sa pagkabayan ng Diyos, itaas ang kamay at sabi, ako yan, Pastor. Nasaan ang mga kamay? Ako yan, Pastor! Hallelujah! Palakpakan niyo ang Diyos! Unang-unang tinatrabaho ng Diyos ang ating kaluluwa. Inaalay mo na ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Because if we have a proper mindset, the body will follow. The body will follow. Sabi ni Jis, anak ni ate, mindset ba? Mindset. Ano yung mindset? Mindset daw. If we have a renewed soul and mind, it will change your whole perspective. Now let me break your heart. Kung lugi ka, God will not restore your kalugian. Wait lang. Pastor, so ibig sabihin, hindi pa ang Diyos. Makinig ka muna sa akin. Kapag naghiwalay kayo ng jowa mo, hindi po i-restore ng Diyos yan. Hindi po. Alam niyo, i-restore ng Panginoon is yung mindset mo.
Bakit nalugi ka? Kasi may gusto pa ang Diyos na ipagawa sa iyo at hindi lang yan. Kasi kapag may nagsasara, may nagbubukas. Mindset pa, mindset. Hallelujah, open-minded ba ang lahat? Networking na tayo dito. Networking na tayo dito, ha? Kasi kailangan munang ayusin ng Diyos ang ating mindset. He restore our soul first. Amen ba? Kasi ang lagi sinasabi ng kaaway. Sinasabi ng kaaway palagi, mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Yung gout mo, hindi ka na makaakyat. Yung anak mo nasa ospital, wala na yan. Patay na yan. Yun ang laging sinasabi ng kaaway. But if God will restore your soul, sasabihin, no. You are powerful in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. Nandiyan ba tayo mga kapatid? There is restoration in the name of Jesus. Nag-uumpisa yan sa may. Amen? Kasi nung binotismuhan ka sa tubig, in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, kami ni Papa lagi nagbabautismo doon sa isang malinis na tubig sa Ternate. Saksi po dyan sila Lauren, sila Gaspar. Yung puti nilang damit naging brown. Yan sila Tricia. Sir Gaspar, yung mga binotismuhan ko na medyo putik yung ating binotismuhan. Ulitin natin ulit. Pero nadumihan man ang inyong damit, pero nalinisan ang inyong kaluluwa. May nagsabi, let me tell you, let me break your heart. Pag ikaw tumanggap sa Panginoon, hindi po mababago ang mukha mo. Yung ilong mo na talaga yan. Yung kulay mo na talaga yan. Yung height mo yan na talaga yan. Hallelujah! Kasi nung binabad ko si Coco, at nung pag-ahon, Coco pa rin, praise the Lord. Hallelujah! Palakpakan niyo ang Panginoon. Hindi nagbago ang itsura, pero ang kanyang kaluluwa ay sinicure ng ating Panginoon. Palakpakan niyo, Diyos. Kahit siguro ininit na tubig ang ibautismo namin sa inyo mga kapatid, hindi talaga magbago ang mukha ninyo. Hallelujah. Look at the verse, Matthew 11:28. It says, kayo ang magbasa mga kapatid. And I will give you rest. Sino ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan? Walang iba. At ng kapanatagan, walang iba kundi ang ating Diyos. Bago ako magpusit sa pinakalas, yung nasa kanan mo, sabihan mo, lumapit ka na kay Lord. Yung nasa unahan mo, kalabitin mo at sabihin mo, lumapit ka na kay Lord. Last but not the least, He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Alam nyo, nung panahon na, nung unang bagong palang pastor ako, when we say, He leads me in paths of righteousness, ganito ang nakikita ko. Yan. Di ba patag? Maganda. Hindi lang simentado, pero patag. Nakikita niyo ba? Next slide please. Ganyan. Yan yung na-imagine ko na path of righteousness. Pero, ang paliwanag pala ni Haring David ay ito. That is the path of righteousness. Tingnan niyo yan. Nakita niyo yung mga grano? Yan yung dinadaanan. That is the point of view. Another slide please. Yan po yung close-up. Nakita niyo? Nakita nyo? May ganyan-ganyan, uka-uka. Ibig sabihin, tinan nyo aking daliri. In short, when God says, I will lead you in the path of righteousness, ito yan. Mag-uumpisa dito, aakyat ang mga tupa, papunta dito, yung pag-ganon-ganon ba? Sigsag! Nasaan ba tayo mga kapatid? Kaya may nagmamagaling sa Facebook, bakit daw ang bundok hindi na lang idiretso? Ay, kung matinaw ba
ang isip mo. Kung ang bundok ay diretso, may architect tayo. Wala pong engineer na ganyan. Siguro meron yung online. Kasi pag bundok ang daanan mo, kapag nakapunta kayo doon sa mga taga-Pulilio, yung bundok niyo doon, mula Burdeos, na-imagine nyo, galing Burdeos, papunta doon sa bundok ninyo, isang diretso. Ay, sabi ko sa inyo, pagbaba, magdasal na kayo. Kaya nga, dinesign ang bundok, ang daanan ni zigzag. Ibig na mga kapatid? Ibig mga kapatid? Nakadesenyo yan. Kapoy, yes. Nakakapagod, yes. Pero iniiwasan ng Diyos na ikaw ay maaksidente. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Amen? Because sa panahon ngayon na puro shortcut, when God says He leads you in path of righteousness, doon tayo, hallelujah, sa mataas na daan o mahabang daan, pero safe naman. Hello, amen? At ibalik mo muna natin. Yan. Na-imagine ninyo, mula dito, paakyat, sobrang hirap niyan. At baka ang tupa, gugulong pababa. That's why when God says, I will lead you in path of righteousness, sa Bisaya, bahalag kanunay, bahalag hinay, basta kanunay. Is slowly but surely. Amen ba mga minamahal mo kapatid? Next slide please. Ate, sige pa. Nakita nyo? Tingnan nyo. Ayan. 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 Tingnan nyo pa. Tingnan nyo ito pa. Tingnan nyo. Ganyan lang sila nakaline. One step at a time papunta sa taas. Hindi po sila shortcut. Kaya mga kapatid, let me tell you and let me. Sa mga wala pang bahay, wala pong shortcut. Meron at meron ang para sa inyo. Sa mga single, huwag kayong magmadali. Meron at meron para sa inyo. Hallelujah! Maaaring naglalakad kayo sa isang mahabang paladaan sapagkat ang gusto ng Diyos, maglakad ka dyan at hindi ka sa shortcut para hindi ikaw ay gumulong pababa. So in short, sa iyong kanan, tapigin mo, sabihin mo, meron para sa iyo. Mag-antay ka lang. So, parang tulog yung iba, yung nasa iyong kilid, kurutin mo ng malakas at sabihin mo, meron para sa iyo! Last. Next slide. Pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwag ang pintuan at malapad ang daanan patungo sa kapahamakan. At maraming pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. Now let me tell you mga kapatid, sino po dito ang dumadaan sa rough road ngayon? Woo! Taas ang kamay, pati pa! Hallelujah! Rough road! Rough road sa pera! Rough road sa relasyon! Rough road sa kapitbahay! Sa pastilang kapitbahay! Rough road sa katrabaho! Rough road sa negosyo! Huwag na kayong mahiya. Itaas ang kamay at sabihin mo, Lord, ako yun. Taas mo. Lakasan po ninyo at sabihin mo, Lord, ako yun! 1, 2, 3, go! Now, ito po ang pangako ng Diyos. Forget the former things. Do not dwell on the past. Why? I am doing a new thing. Now it springs up. Hindi mo ba ito nalalaman? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sa mga rough road ang daanan, let me tell you, rough road yan kasi tinatrabaho ng Panginoon. Rough road yan kasi tinatrabaho ng Panginoon. Ang buhay, huwag niyo pong madaliin. Relax. May para sa atin. Pero alam nyo, if we follow the shepherd, katulad po ng daanan na nakita natin, hindi po tayo papahamak ng Diyos.
Galing tayo sa baba. Unti-unti tayong iaangat ng Panginoon. On the right time, on the perfect time. Pakanya mo ang Diyos. Hindi ka man nakapasa ng board exam last year. Try this one. Try this one. May mga gusto ka mag-open ng negosyo last year. Try today. Amen? Can I hear amen? May mga gusto kang gawin last year na hindi na kaya. Maybe, ngayon. Maybe your road is rough. Makipot. Pero ang landas niyan, buhay na walang hanggan. Amen? Maaaring last year, nawalan ka ng mahal sa buhay. There's a loss. Rough road ang buhay mo. But hey, if you follow the shepherd, and that is God. If you follow the master, that is Jesus Christ. Hindi ka iiwan sa baba. Dadalhin ka ng Diyos sa taas. Maybe your road is a rough road. Diba sometimes, mas may pag-iingat tayo kapag rough road kaysa sa dalisay at simentado at espaltado. At alam nyo, ito ang pinaka-the best. Kapag may feeling ang Diyos na babagsak, ang kamay ng Diyos ay willing na mag-reach out sa mga taong nadadaba. Yun nasa likod, pwede ba tapikin mo, sabihin mo, okay lang ang rough road. Pero ito ang pangako ng Diyos. Ito ang pangako ng Diyos. Hindi ka mananatili sa baba. Ikaw ay iaangat ng Panginoon in the perfect time of God. Amen? Let us pray.